Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Anli Joy. Hello po sa lahat ng mga followers natin dyan, sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Japan, at sa lahat ng mga nag-aantay po ng bago nating upload. Lately, ang dami po nating mga nababalitaan sa mga forum, sa mga pages, about sa application ng renewal, sa pag-acquire ng mga visa natin dito sa Japan. And aminin ko, nagkaroon din ako ng mga bagay na naiisip ko na dati nagpa-stress din sa akin. So, update lang po, no? Kasi kakakuha lang po natin ang ating bagong visa. And ito na po ang ating pink na residence card. Ito po yung dati, 'di ba? Kulay blue. Ayan. So ngayon, pink na po siya. So working visa holder po ako dito sa Japan, and ang status ko po ay engineer / specialist humanities / international services. Magkakasama na po kasi yung tatlong categories po na yon sa isang visa. So, yung mga previous applications ko po, umaabot po siya ng more than a month. Pero this time po, I decided to apply doon sa main branch, which is Shinagawa. Nag-apply po ako last June 11, and then lumabas po siya July 3. Proseso, sobrang dali po. Meron po kasing ipapasa ang company tsaka ako as the applicant. So sa part po ng company, ipe-prepare po nila yung employment certificate ko, tapos tax document ng company. And then sa side ko naman po, same lang, fill out lang natin yung application form for renewal of visa. Nozei Shomeisho, Kazei Shomesho. So yun po yung mga taxes na certificate natin na makukuha sa City Hall. Nag-prepare din po ako ng Jumingyo or yung resident certificate. And then, nagpunta din pala ako sa pension office to check lang and to confirm na wala po akong unpaid record. So, good thing naman, updated po yung record ko mula nung instructor pa lang po ako hanggang naging humanities, hanggang naging engineer visa. Pero, hindi ko na po ipinasa sa immigration yung certificate na nakuha ko po sa pension office, since hindi naman po talaga required yon at hindi po kasali sa list of requirements or list of documents na kailangang ipasa during my renewal. Itin ko lang, bago po tayo mag-apply, siguraduhin lang natin din na mas maganda ma-check natin kung meron po tayong pending na unpaid sa pension, kasi masyashirabiro po nila yan. Meron kong kuruma, kailangan paid din po yung taxes mo. Tapos kung meron ka pang mga ibang loans, as much as possible, siguraduhin niyo po na bayad kayo on time. Sa application po, meron tayong appointment at walk-in. Iba po kasi yung pila nung may mga appointment kaysa sa walk-in. Pero mabilis lang din naman, basta agahan lang po natin pagpunta doon. Dating mo doon, basta kumpleto po yung requirements mo, yung pictures mo pala. Aside sa documents, kailangan pa rin po ng picture. Tapos, akyat ka po sa second floor, may mga staff naman po doon na a-assist sa inyo kung application or release po yung gagawin ninyo. So, iba po yung lane. Line lang kayo nakatayo. Hindi po kasi ako nakakuha ng video since bawal pong mag-video sa loob. Pila-pila lang yon. Nakasigzag po yung line ninyo hanggang matawag ka po sa counter. And then after 3 weeks, nung natanggap ko po yung Hagaki, again, hindi ko po kasi siya napicturan, pero alam ko familiar na po kayo doon. Palagay po doon kung magkano yung kite na bibilhin ninyo. So far ngayon, 6,000 yen pa rin po yung binabayaran ng 1 year, 3 years, and 5 years. Yung permanent lang po yung parang ichimang 10,000 yen. Mas maganda, agahan nyo po, dalhin nyo po yung Hagaki, yung kite na bibilhin nyo po sa kombini, yung passport ninyo po, tapos yung residence card, wag na wag pong kakalimutan. Kasi hindi nyo po marirelease yung bagong residence card nyo kung kulang po kayo ng requirements. And aside from that, meron din po yung proof ibigay sa inyo upon application. So kapag i-release nyo po, kailangan nyo po dalhin yon para maibigay po sa kanila. Kung may question po kayo regarding sa renewal of visa, comment down below para itry natin na masagot based po sa experience ko during my application. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!